help and accept help. Matuto tayong makipagtulungan, tumulong at humingi ng tulong sa mga kapatiran po natin. Alam niyo yung church sa Jerusalem, kung anong ginagawa nila? Di ba tinutulungan nila ang mga kapatid na nangangailangan? To the point na nagbebenta pa sila ng lupa at bahay. Siguro maraming lupa at bahay. Kasi wag naman nating isipin na yung mismong bahay nila at lupa binenta nila. Saan sila titira? Sa mayayaman talaga itong mga taong ito. Marami silang lupa, marami silang bahay na pwede nilang ibenta para makatulong sila sa pangangailangan ng kanilang mga kapatiran. Gawa 2:41 hanggang 45. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuturing na para sa lahat. Ipinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ang mga napagbilan na ipinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Yan at maraming mga verses sa Book of Acts, ganyan ang practice nila. Napaka-common ng pagtulong sa kapatid sa pananampalataya. Yan ang kanilang ginagawa. Yan ang malungkot kasi madalas sa mga kapatid. Ang babait sa iba, kararamot sa kapatid. Diba? Yan na kailangan nating matutunan mga kapatid na pagtulong. Sabi nila, tinutulungan nila ang kanilang mga kapatid sa pananampalataya. Ikalawang Korinto 8:1 hanggang 4, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan, extreme poverty, at isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang, take note, paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa loob sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito, sabi ni Pablo, sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Sa merong famine sa iba't ibang mga local churches that time, sa iba't ibang mga lugar. Ngayon si Pablo at ang ibang mga apostol, nangangalap sila ng suporta to help yung specific church na nangangailangan ng saklolo at tulong. Ngayon, ang sabi siguro ni Pablo sa mga taga-Macedonia, yung Macedonian churches, sabi niya, huwag na kayong tutulong kasi kayo man nangangailangan. Nasa extreme poverty kayo. Ngayon, sabi po ni Apostle Paul, nakiusap sila. Nabigyan sila ng pagkakataon na sila man ay makatulong, lalo na sa higit na nangangailangan. Yes, may pangangailangan sila, pero sa kanilang paniniwala, merong mas higit na nangangailangan na pwede at kaya pa nilang matulungan. Nakita niyo mga kapatid, noon sa mga churches, common ang pagtutulungan. Common ang pagbibigayan. Common ang tinatawag na pagsaklolo, lalo na sa higit na nangangailangan. Diba? Ang problema kasi ngayon, lalo na sa mga churches nowadays, namatay na ang tulungan system. Diba? Church niya, bahala kayo. Church namin to, bahala kami. Kanya-kanya tayo. Diba? Minsan ganun ang problema sa mga churches ngayon. And even kahit mismong local church, kanya-kanya tayo. Diba? Kailangan nagtutulungan mga kapatid. Hindi pinapatay ang tulungan system. Huwag tayong nagkakanya-kanya. Diba noon, naalala nyo kapag may patay ang isang lugar? Diba? Well, iimbitahan ng Cardona, kayo ang maggawain ng second night. Naalala niyo yun? Yung mga ganon. Pag may patay naman sa atin, kayo ang magse-service sa third night. Diba? Ang morong, ang ganto, ang binangonan ng ganyan, etc. etc. Diba? Nagtutulungan. May crusade sa isang lugar, may mga pangangaral, may mga gawain. Tatawagin ang mga kalapit na local church para humingi ng tulong. Magpapagawa sila ng bahay-sambahan, sa sila kukuha ng pondo. Lalapit sa mga local churches para humingi ng tulong, di ba? Ganun ang ginagawa talaga, nagtutulungan. Ngayon, lagi na lang silang nagsusulisit, magpapagawa na naman sila. Natural, wala silang pampagawa, kaya nga sila nagsusulisit. Hindi tayo nagsusulisit para magpagawa. Bakit? Kaya natin, meron tayo. Diba? Sila wala, kaya sila nangihingi.
So, kailangan hindi patayin yung tulungan system. So, nangangailangan sila, tumulong tayo, yung kaya lang natin. Tsaka noon, di ba, laging uso yung special offering. Pag may nangailangan na hospital o whatever, di ba, na mga pangangailangan, oh, mga kapatid, may special offering tayo. O tayo kasi dito sa Cardona, pinatay na natin special offering eh. Pinatay na natin yung tulungan system. Pero pwede naman natin ibalik. Pag-usapan natin yan. Kasi mahalaga yun. Biglang may mga nasalanta, hindi tuloy tayo makahingi. Kasi may rule na walang ganto, walang ganyan. So pwede natin kasi kailangan natin yun. Hindi natin tinatanggalan ng karapatan ng bawat isa na makatulong kahit sa simpleng paraan. Diba? Hindi naman malakihan yan eh. Yung maliliit, pag pinagsama mo, malaki ang maitutulong yan. Alam mo sa amin sa Manena, matutuwa ka eh. Pag umuwi kami ron, nagugulat nga si Maylin. Minsan 3 offering, 4. Halos linggo-linggo may special offering. Siyempre, pag hindi ka sanay, parang, ano ba ito? Meron na naman. Meron na naman. Pero sa kanila, common. Sanay sila. Kasi hindi naman pilitan yon. Kung ayaw mo magbigay, di wag. Pero hindi tinatanggalan ng karapatan ng bawat isa na makapag-abot ng tulong sa mga taong higit na nangangailangan. Yun ang kailangan nating natututunan, mga kapatid. Kasi nga, we are family. Kaya napakahalaga ng pagtutulungan natin sa isa't isa. Ganun naman ang buhay eh. Minsan, siyempre, ikaw ang tinutulungan ngayon. Hindi naman habang buhay, ikaw ang tutulungan. Aangat ka rin, aahong ka rin, babangon ka rin. Darating ang araw, ikaw naman ang tutulong. Kasi ganun ang buhay natin. Hindi lahat ng mga tumutulong ngayon ay dati ay talagang buong buhay nila tumutulong sila. Once upon a time, sila rin ay tinutulungan. Yung mga tinutulungan ngayon, darating ang panahon, babangon din yan. Makakabawi rin yan, mga kapatid. Kailangan natututunan natin yan. Kasi mahalaga na naipaparamdam natin na kapatid kita, kapatid mo ko. Diba? Magtulungan tayo. Galatia 6:10. Kaya nga, basta may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Take note, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Baka maging favorite verse nyo to, ha? Every time na lang, bigla kayong lalap, sister, brother, pakibasa nga po ng Galatia 6:10. Basa naman si brother, lalo na sa mga kapatid natin sa napapalunok kaya alam mo na ibig sabihin ito. Mapapasubo ka na. Biblical eh. Diba? Paano mo tatanggihan yan? Diba? Huwag niyong dadaliin naman yung iba. Ang pagtulong at pagkawanggawa, hindi yan hinihingi kusayang bumubukal sa puso ng tao. Dahil alam niya ang pangangailangan mo, tutulong at tutulong yan sa atin. Kaya napakahalaga niyan. Diba? Na talagang sa church, pinararamdam natin na kapatid kita, kapatid mo ko. Kamahihiya pag nangangailangan ka. Diba? Ikaw ay lumapit. Sabi nga ng social media, di ba? PM is the key. Di ba? Sabihin mo sa katabi mo, PM is the key. Sabihin mo, parang ayaw mo eh. PM is the key. Di ba? So, magtulungan po tayo, mga kapatid. Napakahalaga po niyan. Di ba? Sabi nga nila, di ba? Mas masarap na ikaw ang tumutulong kaysa ikaw ang tinutulungan. Di ba? Napakahirap nun.